Bakit sobrang delikado mga boss na lahat ng mga proseso sa negosyo mo ay nasa utak mo lang? Ito kasi yung kadalasan na problema ng mga negosyante mga boss. Especially yung mga nagsisimula pa lang. And even ako dati mga boss, ito din yung pinaka-problema ko dati. Bakit palaging sumasakit yung ulo ko? Ito yung mga dahilan mga boss, bakit hindi mo maiwan-iwan yung negosyo mo. Dahil every time na nagkakaproblema yung negosyo mo, ikaw yung hinahanap ng mga tao mo. Ito yung dahilan mga boss, bakit sobrang sakit ng ulo mo. Dahil every time na merong customer concern, ikaw yung hinahanap ng mga tao mo. Ito yung dahilan mga boss, bakit hanggang ngayon hindi mo maiwan-iwan yung negosyo mo. Kahit na mag-leave ka ng isang araw, hindi mo magawa. Dahil kapag wala ka doon, hindi kumikita yung negosyo mo or hindi umaandar yung negosyo mo. At worst mga boss, ito yung dahilan bakit nalulugi yung isang kumpanya. Dahil ikaw mismo yung problema. Yo, what's up mga boss? It's me again, Roger Salvido. Isa po akong negosyante mga boss. And ngayon ay nagsishare po ako ng mga experiences ko po at mga kamalian ko sa pagninegosyo na sana'y mapagkukunan nyo po ng aral. So bago tayo mag-umpisa mga boss, no, ma-share ko lang sa inyo yung palpa ko dati. Last 2020 mga boss, naalala ko dati kasagsagan pa to ng pandemya. Okay? Meron na kaming negosyo noon, sobrang dami na naming customer. Ngayon, ang problema mga boss, merong isang araw, merong isang customer na bumalik. Bumalik siya sa amin kasi nagpa-warranty siya sa Acer laptop niya na nabili sa amin. So, this one mga boss is very common sa atin, especially sa computer industry, di ba? Hindi talaga natin may iwasan na merong nagpapa-warranty, merong mga after sales. Okay? Ngayon, ang problema mga boss, 'di ba ang process natin dito sa IT industry, every time na merong nagpa-warranty, kailangan natin yung kunin yung resibo, 'di ba? Para ipadala natin sa supplier natin. Ngayon mga boss, yung binigay kasi namin na resibo kay customer inawala. Okay? Yan yung unang problema. Ngayon, yung pangalawang problema mga boss, kami rin, hindi namin malocate, hindi namin mahanap yung resibo na, or copy ng resibo na binigay namin kay customer. So, ayun, ang nangyari doon mga boss is, supposed to be, meron kaming gagawin na delivery. Pero yung ginawa ko during that day mga boss is pinatigil ko muna yung rider ko. Kasi sabi ko, Dong, wag ka muna mag-deliver. Tumulong ka muna para maghanap ng resibo. Kasi meron kaming mga, alam nyo yun, yung box, malaking box na nilalagay namin doon yung mga lahat ng resibo. Lahat ng copy namin ng resibo from our suppliers, from our customers, doon namin nilalagay. And halo-halo yun. Okay, so ang problema doon mga boss, yun nga dahil baguhan pa lang kami, hindi namin yun alam na kailangan pala yun na dapat pulido siya, dapat naka-file siya ng mabuti. So sa amin lang is meron lang kaming malagyan. So ayun, dahil sa sobrang dami naming customer, sobrang dami namin na files, nahirapan kami na maghanap. So pinatigil ko yung rider ko muna, no? Pinatigil ko siya na mag-deliver. Tapos yung cashier ko rin pinatigil ko, tapos ako rin, tapos si Michelle, tapos meron pa kaming isang sales, pinatigil ko rin. Sabi ko, wag muna kayong magtrabaho, focus muna tayo para mahanap natin yung isang resibo. Yun yung tinrabaho namin. And sa awa ng Diyos mga boss, no. After 2 hours mga boss is nahanap namin yung resibo. So, thank you Lord, di ba? So, pero ang moral lesson doon mga boss is imagine nyo, 2 hours kaming naghanap. So, ako, si Michelle, Ryder, mga 5 tao. Tapos, 2 hours kaming naghanap para lang makita namin yung resibo. Kasi, meron kaming 3 box na malaki na doon namin nilalagay yung lahat ng resibo. Okay, so, imagine mo yon. During that day, nasayang ko is 10 oras in total. Okay?
10 oras kasi tag 2 hours kami tapos 5 kaming tao na naghahanap. So imagine mo yon kahit na tag 50 pesos lang per hour. Sobrang laki na nun na lugi natin, di ba? And isa pa doon mga boss, is supposed to be kumikita na kami, nagde-deliver na kami. Pinatigil ko pa doon kasi para lang talaga na makater namin yung after sales. So, ang pinaka-reason doon bakit ko pinatigil kasi parang nasa prinsipyo ko talaga na every time na merong bumalik na item, merong nagpa-warranty, kailangan na ma-solve namin yan. And before umalis si customer, dapat happy siya dahil tinulungan namin siya. So, ganun yung prinsipyo namin. So, kaya kahit na ganun, willing pa rin ako na ipalit yon or ipagpalit yung oras namin para doon kasi obligasyon namin yan. Responsibilidad namin yan. So, ngayon mga boss, meron pang twist. Meron pang isang problema. Naku, hindi pa talaga nadala. Okay, meron pang isang problema. Kasi, ang problema mga boss, di ba, normal sa atin na merong laptop na ibinabalik sa atin, di ba? Tapos, hanapin natin yung resibo. Yun yung resibo na binigay sa atin ng supplier natin. Yun yung resibo na ibibigay natin sa supplier natin para matulungan nila tayo sa after sales, sa warranty. Ganon yung proseso natin, di ba? Ngayon, ang problema mga boss, yung serial number ng laptop is hindi nag-match. Hindi siya nag-match sa resibo namin. Di ba? So meaning to say, hindi pala yun. Hindi pala yun yung pinaka-resibo. Ang tanong doon, yung resibo ba nakita namin is yun ba yung resibo na para sa laptop niya? Hindi niya nag-match eh. So, yun yung problema. So, ang problema doon mga boss is pag ganun kasi yung mga senaryo is posible na hindi niya nabili sa amin yung laptop, doon niya nabili sa ibang store. Kasi nung pagka-umpisa pa lang, humingi kami ng sa kanya humingi kami ng resibo at sabi niya, wala siyang mapakitang resibo. So, yun yung unang problema pala. And since na kami is gusto lang namin siya na matulungan, so naghanap din kami, di ba? Pero ang pinaka-problema talaga doon mga boss is wala kaming sistema wherein makikita namin or ma-confirm namin, ma-identify namin and ma-qualify namin if sa amin niya ba binili yung laptop or hindi. Yun Yun yung wala kami dati. So, ayun lang, sobrang stressful siya and doon ko siya napagtanto mga boss na ganun siya ka-importante yung sistema talaga sa negosyo. Kasi imagine nyo kung meron na kaming sistema noon mga boss wherein chine-check na lang namin sa system namin, okay, ito yung serial number, ito yung resibo ni ma'am. So, sobrang dali. Instead na you are wasting 10 hours for that day para lang maghanap, tapos all of a sudden, no, pagka nahanap nyo na yung resibo, hindi pala yun yung resibo. So, it end up mga boss na-confirm namin mga boss kasi meron ding lapses si customer na wala siya mapakita sa aming resibo. And as we dig in pa, wala din siyang mapakita sa amin na merong transaction sa amin. Wala siyang mapakitang screenshot na nakipag-usap siya sa amin. So, technically mga boss is hindi niya talaga yun binili sa amin. Kumbaga, hula ko lang is nabili niya sa ibang store, tapos parang hindi rin yun ma-accept sa store na yun or hindi siya matulungan, so kaya nagpatulong siya sa amin. Okay, so to make the long story short mga boss, yung customer na yun, kahit na hindi yun customer namin, tinulungan pa rin namin. Okay, so kasi kilala naman namin yung mga taga-service center, kilala naman namin yung taga-Acer. So, nagpatulong kami na ito po is customer namin to, kaso nawala yung resibo. Pinakiusapan namin. So, though merong konting bayad, pero at least minimal na lang. Okay, so yun yung pinaka-storya. So, imagine nyo, yung sa story na yun, pinaka-moral lesson is, sobrang simple lang talaga ng problema sana kung alam na namin in the first place na hindi pala yun sa amin. Hindi na sana kami nagka-problema doon. Kaso wala kaming proseso doon. So, ayun, sobrang mahal ng tuition namin. 'Di ba? So, ganun po yung magiging senaryo kapag
wala kang system in place sa negosyo mo. So, sa topic natin, bakit sobrang delikado na kung ang lahat ng proseso sa negosyo mo ay nasa utak mo lang, no? Or it only revolves from you as the business owner. So, actually, walang problema doon kapag ano ka pa lang, nag-uumpisa ka pa lang. Pero as you grow bigger, no, kapag lumalaki yung negosyo mo, kasabay doon is lumalaki din yung mga problema inside your business. Ngayon, ang problema mga boss, kung ikaw lang yung may alam sa pricing, ikaw lang yung may alam sa mga supplier mo, ikaw lang yung may alam sa mga nangyayari sa customer mo, ikaw lang yung may alam sa mga proseso no every time na merong problem kapag merong nagpa-warranty. So doon siya nagkakaproblema kasi merong bottleneck sa negosyo mo kasi ikaw lang yung may alam. Yung mga tao mo kaya yan nagtatanong sa iyo dahil hindi nila alam yung proseso. Actually, hindi yung mga tao mo yung may problema. Ang may pinaka-problema talaga is wala lang talaga kayong klaro or clear na sistema sa negosyo nyo. Pero, huwag kang mag-alala mga boss dahil pagkatapos nito, kung tatapusin mo tong video na to, for sure, meron ka ng gagamitin paano ka gumawa ng sistema sa negosyo mo. Okay, so I'll be quick mga boss. Number 1, unang bagay mga boss na dapat mong gawin para hindi na nakaasa sa'yo yung negosyo mo. Una is dapat gumawa ka ng proseso. Dapat isulat mo. Kunwari mga boss, kung merong customer, di ba gumagawa tayo ng quotation. So, para magawa mo yan, dapat isulat mo yung proseso. Ano yung step 1, ano yung step 2, ano yung step 3, ano yung step 4, ano yung step 5. So, yan. Dapat mo yung isulat. Dapat isulat mo yung proseso. Okay? So, ganun lang. Sobrang simple lang. Sulat kamay lang. Kuha ka ng ballpen, kuha ka ng notebook, tapos isulat mo. Every process. Pangalawa mga boss is dapat gumawa ka ng listahan. Gumawa ka ng checklist. So, ano ba yung checklist mga boss? So, yung checklist para sa akin mga boss is ito yung mga bagay na chine-check mo before and after the job or before and after the task. Okay, so kunwari doon sa paggawa ng quotation. So, bago siya gawin yung quotation, dapat alam mo kung ano yung ilalagay, 'di ba? Dapat maglagay ka ng pangalan, okay? Dapat maglagay ka ng address. Tapos, i-check mo rin pagkatapos na, kung nalagay mo na lahat, i-check mo kung hindi ba tama ba yung spelling ng pangalan, i-check mo kung nandun ba yung address, i-check mo kung tama ba yung number. Parang ganon. Sobrang simpleng checklist lang siya. Pangatlong bagay mga boss na dapat mong gawin para hindi na nakasalalay sa iyo yung negosyo mo. So, ang pangatlong bagay mga boss na dapat mong gawin sa negosyo mo ay dapat gumawa ka ng mga sistema. Word na mga sistema. So, meaning marami yan. So, ngayon mga boss, tatanungin nyo, ano ba yung pinagkaiba ng process, checklist, tsaka sistema? Okay? Kasi parang almost the same lang yan, di ba? Di ba yung example ko is about quotation? So, yung, yung process mga boss is yung yung step 1, step 2, step 3, step 4. Ganon, di ba? Tapos, yung checklist naman is, bago mo gawin yung process mga boss, dapat meron kang checklist kung ano yung dapat na titignan mo. Parang qualification mo yan mga boss, para before mo yan gawin yung trabaho or before ka gumawa ng quotation, dapat ready na siya. Diba? Ready na yung mga bagay na gusto mong gawin. And then, i-check mo rin pagkatapos. Parang QC na siya. So, after mo magawa yung quotation, tama ba lahat ng ginawa mo? Tama ba lahat ng spelling? Tama ba lahat ng pricing mo? And etc. So, yung sistema naman mga boss, para sa akin mga boss, is kung paano mo siya gawing simple yung isang buong process ng isang trabaho mga boss na wherein kaya mo siyang ipasa sa isang tao, sa tauhan mo. Okay, so ganun siya. Ganun po yung kaibahan nila. In terms of quotation naman mga boss,
paano mo siya ipapasa sa ibang tao na mas madali niyang maintindihan. So, ngayon mga boss, ang tanong, bakit ko yan sinishare sa inyo? So, sinishare ko po yan sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na tayo bilang isang negosyante, yung pinaka-goal talaga natin is dapat mapasa natin lahat ng trabaho natin sa mga tao natin. Bakit? Kasi meron tayong iba pang trabaho na hindi mo pa alam. Example kung paano mo ma-maintain yung cash flow, kung paano mo ma-maintain yung gross sales, di ba? Kung paano mo ma-maintain na dapat yung mga customer mo ay paulit-ulit na bumabalik. Yan mga boss, sobrang laking problema yan and kailangan mo yung solusyonan. So kaya kung ano yung tinatrabaho mo ngayon, dapat gawan mo yan ng proseso para mapasa mo sa ibang tao mo. Ayos? Kasi ang problema dito mga boss, no, kapag gusto mo na ikaw palagi yung pinakamagaling sa negosyo mo, gusto mo na ikaw yung bida talaga sa negosyo mo, gusto mo na ayaw mong ipasa talaga sa mga tao mo, di ba? Yan yung kadalasan na nangyayari. So, ang magiging problema talaga dyan mga boss is mabagal talaga yung usad ng negosyo mo. And worst mga boss is mabuburn out ka kasi ikaw palagi yung gumagalaw sa negosyo mo. So, ang goal talaga natin mga boss is dapat mapasa natin yung mga current job natin sa mga tao natin dahil meron pa tayong mas malaking trabaho na dapat nating trabahuin. Yun ang goal. Okay? So, ayun na mga boss. Sana meron kang nakuha sa topic natin today. And invite kita mga boss. Meron po tayong ginawang grupo para sa mga kagaya ko rin noon na nagninegosyo. At kung yung negosyo mo is related sa mga computers, pwede ka pong pumasok doon, pwede ka magtanong doon, pwede tayong mag-usap sa loob. Basta pumasok ka. Ayos? Ayun lang mga boss. And always remember mga boss to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!